So, kahapon, gabi na yun eh. So, nag-i-scroll ako mga ka-eksena, nakita ko ang balita patungkol kay Saldico. Pero nung time na yon, kino-confirm pa lang. Wala pang sinasabing nahuli na talaga o hawak na talaga. Balita pa lang nun, confirming. The government is still confirming. Pero makalipas ang mga 20 minuto, 30 isang oras, yun na nga. Nag-post na si Pangulong Bongbong Marcos, nahuli na itong si Saldico. At ito nga mga ka-eksena ang nakakatawa dito. Kung maaalala po ninyo, ito papakita ko sa inyo lang muna ito para may mukha niya na kagad. Kung maaalala nyo mga ka-eksena, noong nakaraan lamang taon, taon ba o itong year lang na to, kung saan maraming nilabas na ganyan-ganyan mga ka-eksena, yung itsura na yan, na video ni Saldico. At ang mga tampalasan at ang mga bobita na mga didilis ay todo puri at todo samba kay Saldico. 'Di ba? At ang sabi pa di umano, pinaniniwalaan nila si Saldico na, 'di ba? Sa mga sinisiwalat, okay? Isa pa sa mga naging issue pa about sa kay Saldico at sa gobyerno o kay Pangulong Bongbong Marcos, hinayaan daw ni Pangulong Bongbong Marcos makatakas si Saldico. Marami yan. Meron pang issue ang mga DD shit. Ang gulo ng mga DD shit Nung una, nung nakatakas o nawala si Saldico, ang bato nila kay Pangulong Bongbong Marcos, hinayaan daw na makatakas. Okay? Kaya naman, mga ka-eksena, hinayaang makatakas. Tapos, nung naglabas na ng video, naniwala na sila kay Saldico dahil nagsabi yung AI na video o yung edited na video na pumapabor sa mga DD shit, kaya naman ginawa na nilang bayani at tagapagligtas nila si Saldico. Ito ngayon itanong nyo sa mga DD shit. Ngayon mga ka-eksena o mga kapatid, nahuli na, legit, nahuli na si Saldico. Okay? At ang mismo nagbalita at mas natutuwa pa nga si Pangulong Bongbong Marcos. Logic. Kung ikaw talaga ay sabit at may kinalaman dito o damay ka kay Saldico, 'di ba? Di sana doon na lang, hindi na hinayaan hindi hinayaan na lang nga ng gobyerno, hindi na nagpursige na hulihin si Saldico. 'Di ba? Common science denominator divided by 4. Anong 4? 4 B's. Be kind. Diba? So, saan kami lugar niyan, mga DD shit? Nung una, pinabayaan para makatakas kasi nga, kakampi. O ngayon, nandito naman, ano sasabihin nyo? Hindi, kinausap na yan. Nasaan ba yung tubo? Tanga! Diba? Mga ka-eksena, ayop talaga itong mga DD shit talaga, Lahat pinagtatanggol ng mga DD shit, pasok sa inidoro. Mamaya, kaduktong pa rin ito, yung paging DD shit ni Toby Chanko. Mamaya. Ito, panoorin natin mga ka-eksena, papaano ang pagkakahuli kay Saldico. Isang linggo hanggang isang buwan daw posibleng abutin bago maibalik sa Pilipinas si dating Congressman Saldico na nakadetain ngayon sa Czech Republic. Ang tagal naman, Direk. Ano magagawa natin? Bansa natin yan. Kailangan nating sumunod, respetuhin at igalang. Huwag tayong gumaya sa mga DD shit. Kapag maisipan na lang gawin, gustuin, kailangan mangyari. Ganun katanga yung mga yun Wait lang, lampas pala yung lipstick ko. Sorry hindi ko napansin. Tuloy tayo.
Ni Pangulong Bongbong Marcos na harang sa border ng Germany at Czech Republic ang dating kongresista na wanted dito sa bansa para sa mga kasong kaugnay sa anomalya sa flood control project. Ayon sa DILG, itinuring siyang unwanted alien dahil wala siyang dalang travel documents. Ang mainit na balita hatid ni Mariz Umali. Oh, tandaan nyo kay Pangulong Bongbong mismo nang galing yan. Kagabi, in-screenshot ko yan, pinost ko pa nga, di ba? Nakita nyo ba? Pinost ko yan. Oh. Mag-aalas 10 kagabi inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na si Zaldico, ang dating kinatawan ng Ako Bicol Party List na itinuturong sangkot sa issue ng budget insertions at flood control projects. Wanted siya ng Sandigan Bayan para sa mga kasong graft at malversation of public funds. Sabi ng Pangulo, nakadetain si Ko sa Prague, Czech Republic. Sa update ngayong umaga ni Pangulong Marcos, sinabi niyang batay sa pinakabagong impormasyon, pinahinto ang sasakyan ni Ko sa border ng Germany mula sa Czech Republic. Hindi siya pinapasok doon at ibinalik sa Czech authorities. He is considered an unwanted alien dahil wala siyang travel papers. Ang suspected namin na Portuguese passport, hindi niya dala. ID lang ang dala niya. Ang abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, sinabing wala pa siyang natatanggap na impormasyon kaugnay sa pagkakaaresto ng kanyang kliyente. Ilang buwan nang wala sa Pilipinas si Ko sa gitna ng pagputok ng kontrobersya sa questionableng flood control projects. Agosto nung nakaraang taon, panahong mambabatas. Tapos, dagdag pa natin, yung naratibo, eto dagdag nyo pa sa mga bobong DD shit. Yung naratibo ng mga DD shit patungkol sa kinalimutan na daw ang issue ng flood control. Kinalimutan na daw si Zaldico. Well, in fact, mga kaiksena at mga bobong DD shit, hindi naman tumitigil at lalo pang pinaigting ang paghahanap kay Zaldi nyo. 'Di ba? Kaya ikaw, Roque, kapit ka lang dyan dahil pag malapit ka na rin manahuli, dadalang ka daw ni John B. Quirimolla ng personalized humba. Nasaan ba yung tubo? Sabi niya yun dadala niya daw si Roque ng humba para bago ka man makauwi ng Pilipinas, makatikim ka na ng humba kasi dire-diretso na yan si Roque sa kulungan. Hindi na makakatikim ng humba, matitikman niya na doon, batuta! Hayop ka rin. Anong batuta? Baston ng mga bastonero. Kaya batuta. Kayo ang dudumi ng iniisip nyo. Yung mga guard, syempre babastonin pag inaaway nila si Rocky. 'Di ba? Pasiko, tumungo siya pa New York sa Amerika para mag-medical leave. Noong Setyembre naman, sa mismong araw ng palugit sa kanya ni House Speaker Faustino Bogie D. III na bumalik sa Pilipinas, nag-resign si Ko. November 2025, nag-post sa social media si Ko na mga serye ng video kaugnay sa budget insertions na aniyay iniutos ni Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Itinanggi na yan noon ng Malacanang at ni Romualdez. Noong buwan ding iyon, sinabi ng Department of the Interior and Local Government na huling namataan si Ko sa Japan. Nag-apply na rin noon ang gobyerno ng Pilipinas para mag-issue ang International Criminal Police Organization o Interpol ng Red Notice para kay Ko. Itong January 15, 2026, nasa Stockholm, Sweden si Ko, batay sa notaryo ng petisyon na inihain ng kanyang kampo sa Korte Suprema para pigilan ang pagsasampa sa kanya ng kaso ng Ombudsman. Sa parehong buwan, may impormasyon ng DILG na nasa isang gated community si Ko sa Lisbon, Portugal. Sabi naman kanina ni DILG Secretary John Vic Remulla, nakita si Ko sa Italy bago nitong Holy Week. Bago siya mahuli kahapon, nanggaling daw si Ko ng France sakay ng isang kotse. Ngayong wala pang opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Czech Republic, hindi pa tiyak kung ano ang mga susunod na hakbang, kabilang kung pwede bang ma-extradite si Ko. Nakikipag-coordinate po tayo sa Czech Republic, as Czech government, para lahat po ng mga legal na proseso ay masunod at ang pag-arrange ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas ay maisagawa na sa pinakamabilis na panahon. Ang DFA ang lead dyan, sila makakasagot na kung ano yung exact process ko paano gagawin. Maybe
within a week or within a month. Batay sa listahang nasa website ng Department of Justice, hindi kabilang ang Czech Republic sa mga bansang may kasunduan ng Pilipinas kaugnay sa extradition. Nakatakdang magbigay ng report sa DFA ang Embahada ng Pilipinas sa Prague kaugnay rito. Sakaling maibalik sa Pilipinas, ito turn over sa pulisya Siko ayon kay Remulla at dadalhin siya sa Camp Crame para iproseso. Dadali siya sa Crame for processing. We will determine kung siya ay of a sound physical health para mag-stand ng trial. Ipapiano siya, i-mugshot siya. Kasunod nito ay haharap si Ko sa Sandigan Bayan kung saan dinidinig ang mga kasong graft at malversation of public funds kaugnay sa 289 million pesos na questionabling flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sandigan Bayan din ang magdedesisyon kung saan ikukulong si Ko. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News. Paliwanag, mga kaiksena. So, ulitin ko lang sa inyo, ha? Malinaw na malinaw po, mga kaiksena, na mismong Pangulo, ngayon, ang nagpahayag nito, nag-post nito. Kaya doon sa mga tatanga-tangang DD-shit, gamitin nyo yung utak nyo. Ha? Kasi, yung mga naratibo nyo na kesyo pinayaang makatakas, nung nakaltakas na si Saldico, ngayon kinampihan nyo nung naglalabas ng mga ebidensya. O ngayon, saan kayo nakakakita naman ng Presidente Dawit pero hindi tumigil para ipahuli si Saldico at mapauwi dito at para malaman ang katotohanan? Oh, diba? Hindi nyo pa rin nagigets yun? Kasi kung halimbawa ako yan, ay madadamay pala ako dyan, ba't ko pa yan iintindi? Balak sa buhay mo dyan. Diba? Saka ito lang yung mga kaiksena, hindi ko to nakakalimutan. Si Pangulong Bongbong Marcos, sinabi na to, na kung meron kayong ebidensya, meron kayong gustong ikaso sa akin, be my guest. Gawin nyo. Diba? Gano'n lang kasimple. Bakit niya nasasabi yun? Kasi alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan. Hindi kagaya ng mga iba dyan. Pag tinanong mo, di ba? Ang daming sinasabi. Hindi kayang sabihin at hindi kayang humarap. Meron pang pa bloodbath pa yung putak ng si Sara na yan. Nasaan ba yung tubo? Bloodbath, pero nung eto na nangyayaring wala ka, hindut. Di ba? Ngayon, mga kaiksena, ayon kay Ping Lacson, once na makauwi na si Ramil Madriaga, si Saldico, kasi Ramil Madriaga yung susunod natin Ayon kay Senator Ping Lacson, once na si Saldico ay makauwi na at magawa yung proseso ng pag-extradite nga at syempre pag-uwi, magpapiano si Saldico sa PNP o sa mugshot. Yan. Pag okay na lahat, pati yung kanyang tawag dito, yung kanyang yung tawag dito, yung medical kineme-eme. Pag okay na rin yon, iimbitahan si Saldico na dumating o humarap sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Kung maaalala nyo, mga kaiksena, sino ang mainit sa Blue Ribbon Committee? Di ba si Marcoleta? Tayo natin kung paano gagawing tawag dito, pagbidabidahan ni Marcoleta. Kasi, di ba, naniniwala rin si Marcoleta kay Saldico daw Halika na. Punta na tayo mga kaiksena kay Ramil Madriaga, Toby Chanco at ibang mga tampalasang mga politiko. Nasaan ba yung tubo? Type action, let's go sa go.
Sabi, What? Oh, hanap ka pa na ibang numbers doon. Watch ka pa ng iba. Go. Watch ka pa ng iba. Go na, dali na. Oo. Hello everyone. Go watch another number blocks. Sensya na, tinatanong ako ng baby ko eh. Kasi sabi ko, manood ka ng mga number blocks. Tapos na niya yung panoorin yung iba. Sabi ko, manood pa siya. So mga kaiksena, punta na tayo dito sa issue nung kay Ramil Madriaga. So laganap nga ngayon sa social media yung yung paninira o pagtibag sa mga sinabi ni Ramil Madriaga patungkol kay Sara Duterte. 'Di ba? At balikan natin mga kaiksena yung issue ng ibang mga politiko kagaya ni Marcoleta, kagaya ni Toby Chanco at kagaya ng kung sino-sino pang iba. Dahil kasi ang ginagawa nila ngayon mga kaiksena ay yung katatayuan ni Madriaga bilang isang bilang isang convicted daw, bilang isang kriminal daw. Meron ako sa inyo dito mga kaiksena ipapakita na throwback. Oo, throwback to mga kaiksena. Okay? Pero bago ko sa inyo to ipakita, kasi history nito. Bago ko sa inyo ipakita, may tatanong ako sa inyo. Asan na yun? Ayan. Okay, ready na. Yan. Noong panahon ni Laila de Lima, mga kaiksena, sino-sino ang naaalala nyo at kilala nyo na mga preso na tumistigo laban kay de Lima? Na kriminal o na nakakulong BJMP. Meron ba kayo naaalala? Something like that mga kaiksena? Meron ba? Meron ba? Meron ba? Paki-comment lang dyan mga kaiksena kung meron. Oh. Dali. Kerwin Espinosa, isa. Sino pa? Tang inumin mo, Toby Chanco, hayop ka talaga eh. Sino pa? Dali. Asan na yun? Nawawala. Ito. Asan na yung video? Nawawala. Sino pa? Oh. Wait lang may nahanap ako. Asan na yun? History. Dali. Si Kerwin, si JB, si Pasjan, si Colanco, sino pa? Sige, dali. Wait lang, habang inaano ko yung history ko dito. Bukod pa dyan, wala na ba iba? Marami yun Yan ang alam nyo? Yan. Yan si Tobing sinungaling na hindot. Wala na. Sige. Kung yan lang muna naaalala nyo mga kaiksena. So, ang issue ay ganito. Dahil daw mga kaiksena, wait lang Yan. Saan na ba yan? Ay, mali. Dahil daw mga kaiksena, ang issue, na binabato ng mga DDS dahil si Madriaga daw po ay isang kriminal. Isang kriminal. Yun ang sinasabi nila mga kaiksena. Ano to? Yung ginawang witness, yung mga convicted, tatakdo tae. Okay. So, nanggaling na sa inyo, mga kaiksena, sinasabi ni Shiro Kansaki. Ngayon, ang sinasabi kasi nito ni Toby Chanco, mas pinaniniwalaan pa daw yung kriminal kesa daw doon sa 18 Marines. Tang inumin mo, Chanco, Toby, ano sinasabi mo? 'Di ba? Hindi lang 'yan, 'di ba? Pati si Marcoleta, gusto nila na paniwalaan natin yung 18 Marines at sila defensor, 'di ba? Na bakit daw papaniwalaan mo yung isang kriminal? Bakit daw papaniwalaan si Madriaga kesa daw doon sa 18 nilang ewan, chismoso.
'Di ba? Kasi mga kaiksena dito, kung mapapansin nyo, itong ginagawa ni Toby Chanco ay hindi naman paghahanap ng katotohanan. Ito ay paghahanap ng pwedeng kampihan. Manggagamit yan ng inang yan sa totoong buhay lang. Okay? Kasi kung tutuusin lang, sa halip na timbangin ng ebidensya, mga kaiksena, ay pinipilit na kumapit ni Toby Chanco dyan sa 18 Marines para magkaroon ng tawag dito, kakampi. Kasi nang ginagamit niyang parang kampihan siya ng mga didilis. 'Di ba mga kaiksena? Sa tingin nyo. Ito pa mga kaiksena, saan ba yan? Play natin pakinggan nyo throwback natin to. Kay Madriaga, wala namang ebidensya, di ba? Di ba ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin. Di ba? Kasi ang problema dito, we cannot okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Madami takot kay VP Sara na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya Di ba, bakit hindi natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Narinig nyo kung gaano ka-ingot din talaga to, mga kaiksena, di ba? Di ba? Pagbalansihin nyo, si Madriaga may pinapakitang detalyadong impormasyon, dokumento, at handa pang ipakita yung kanyang bangko o bank account at dahil dyan sa kanyang waiver na ginawa. Samantalang yung 18 Marines nyo na puro laway lang ang puhunan. Tapos nagkakatumbling-tumbling pa. Alam nyo, ito kitang-kita sa pananalita nitong hayop na kongresista na to Biruin nyo, sabi niya pa dyan, ayaan nyo na lang tumakbo si Sara Duterte kahit magnanakaw, papatakbuhin mo pa? Kahit mamamatay tao, papatakbuhin mo pa? Antindi talaga hayop talaga to si Chanco. 'Di ba? Malinaw mga kaiksena kay Toby Chanco, hindi credibility ang basehan nito 'di ba? Ang basehan niya na ginagamit, loyalty. Nasaan ba yung tubo? Hindi ba mga kaiksena, kung pagbabasihan nyo yung kay Ramil Madriaga, merong detalye at hindi chismis-chismis lang. Yung sa 18 Marines di umano, ano meron sa kanila? Puro chismis. Picture na sablay pa. At talagang ginagawa ni Toby Chanco yung hearsay na sandata. Diba? Malinaw yan mga kaiksena. Wait lang may papakita ko sa inyo para maalala nyo. Nasaan na to? Wait lang Sinabi niya yun na bakit daw kakampihan o bakit daw papaniwalaan yung mga mga tag dito, yung isang kriminal na kagaya ni Ramil. Hindi pa nga, di ba? Hindi pa nga convicted si Ramil, di ba? Ito, pakinggan mo to Toby Chanco, yung kaingutan mo din Ito pa ang inmate ang binawi na ang kanilang testimonya laban kay dating Senadora Laila de Lima. Git nila pinagbantaan lang sila kaya napilitang tumistigo. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Ito ang sulat na ipinadala ng 7 inmate na dating tumistigo laban kay former Senator Laila de Lima kay Ilan yan? 7. Di ba tatak Duterte? Di ba? Tatak Dutae. Pagpabor kay Duterte, pagpabor sa inyo, okay lang. Pero dahil hindi pabor sa inyo si Madriaga at dahil ito ay makakasagasa sa plano nyong magnakaw, paano nyong mag-power tripping ng mga Duterte, kaya ngayon sinasabi nyo, hindi, kriminal yan, ba't nyo papaniwalaan yan, nakakulong yan, papaniwalaan nyo. Dito nga pinaniwala nyo yung tao at pinilit nyo maniwala yung tao na yung mga nagtestigo kay De Lima na mga nakakulong at convicted, okay lang tumestigo. Tang inumin nyo.
Pero pagdating naman kay Madriaga, baligtad kayo. Nasaan ba yung tubo? Tama ba ako mga kaiksena? O, di ba? Ganyan ang ugali ng mga Duterte at lalong-lalo yung ugali ni Toby Chanko. Saan ka nakakita ng ganun? Di ba? O, ilan yan, Direk? 7. Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 Judge Hener Hito. Dito, binawi nila ang mga naunang testimonya na nag-ugnay kay De Lima sa mga iligal na gawain. Kabilang sa mga pumirma rito, sina Herman Agoho, Jaime Pacho, Tomas Doniña, Hutuan Yan, Engelbert Durano, Jerry Pepino at Hans Anton Tan. Oh, yan pa lang Meron pa natitirang 3. Marami pa, 2 years ago yan. Sino pa? Kalaunan, bumawi rin yung iba, di ba? Oh. Tanggap nilang baka malagay sa alanganin ang kaligtasan nila sa kanilang pamilya. Pero desidido silang sabihin kung ano ang totoo. Dagdag pa nila, pinilit at pinagbantaan lang sila para tumistigo laban kay De Lima. Patunay Kayari nga yan si Toby Chanko, lalo na't nandyan na si nahuli na si Saldiño. Oh. nga raw rito ang nangyari. Direk si Madriaga di pa po convicted. Yung tumistigo laban kay De Lima, yun nga yung sinasabi ko. Yun nga yung sinasabi ko dito na pinapalabas ni Toby Chanko. Sa kanya, mas dapat daw paniwalaan natin yung 18 Marines kesa daw sa convicted. Bakit mo daw papaniwalaan si Madriaga? Eto nga, binabalik ko rito at pinapakita ko lang, sinusupalpal ko sa mukha ni Toby Chanko. Panahon nga ni Digong, biruin mo, convicted to, ilan to? Lampas 10. Pero, pinaniwalaan, di ba? Oh. Tapos si Madriaga, na hindi pa convicted, nandyan ang testimonya, nandyan ang ebidensya, detalye, at waiver. Tapos ayaw paniwalaan, sira ulo din no? Nangyaring pananaksak sa Bilibid noong 2016. Hindi nila balik tayo kay Toby. Asa na yung hindot na yan? Balik tayo. Tingnan nyo kasi pananalita nito. Bakit natin i-impose yan, di ba? Kung do you think po ba itong impeachment case na to are all motivated kasi nga 32 million ang bumoto kay VP Sara and parang they're scared of that mandate na baka dumagdag pa or ma-retain yung mandate niya as president? No, for me, it's not that I sincerely believe that doon sa mga nag-file, I sincerely believe and respect na may mga nag-file doon out of prinsipyo, no? May nag-file laban kay Sara out of prinsipyo daw. Ang lakas ng tama nito. Hindi nakikinig din talaga tong mama na to no? Alam nyo, sa totoo lang talaga, nagkamali talaga si Pangulong Bongbong Marcos dito magtiwala 'Di ba? Balasubas Mamaya tayo dyan sa suntuk-suntukan Madriaga Baste. Mamaya. Excited kayo, dito muna tayo kay Chanko. Diyan muna tayo mga kaiksena. Okay talaga di pa nga ako Yan. So, wait lang Play natin. Naniniwala sila, it's an impeachable offense. I respect that. Rinerespeto ko yung grupo ng Makabayan, rinerespeto ko yung grupo nila Kiko D, na yun sa kanila prinsipyo. Di ba? Naniniwala ko, prinsipyo nila yun. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi mananagot sila. Ngayon, hindi pa... Todo sip-sip talaga tong hayop na to, no? Ito pa mga kaiksena, sipin nyo ako tanong, bakit sa tingin nyo dapat mas pagkatiwalaan si Ramil Madriaga kesa doon sa 18 Marines na pinupost ni Toby Chanko? Sige. Diba? Sige, mag-isip kayo tingin nyo, bakit mas pinaniniwalaan si Ramil Madriaga o bakit dapat mas paniwalaan si Ramil kaysa sa 18 Marites? Meron kayo? Meron kayong idea dyan? Sige, comment nyo dyan, comment nyo. Paki-comment.
Parang ito ang adik. Malamang nga siya. Oh. Kasi mga ka-eksena, eto sipin nyo na lang. Yung kay Madriaga, direkta niyang itinuturo mismo. Okay? Direktang testimonya, direktang pagkilala. Samantalang yung mga marites, hindi nagkakaintindihan pabago-bago at hindi kayang pirmahan yung kanilang ginawang bagong salaysay kasi nga alam nilang sabit-sabit sila di ba? Oh. Di ba? Oh, sino pa? May sagot kayo diyan na iba? Oh. Oh. Sige. Pabasa ako. Asa na? Ano daw? One-sided opinion ni Chanko yan. Bobo rin. Tama naman. Oh, marami direct gaya ni Colanco at Sebastian. Kaya nga. Oo, kanina pinakita ko na yung 7. Diba? Oh. Yan. Alam nyo, hindi ako taga Navotas pero ang dami kong mga naririnig na issue patungkol dito kay Toby Chanko, mga ka-eksena. Alam nyo ba kung bakit nagaganyan yan? Kasi nakikita ko lang dito pag ito kasi kumamping sa mga Duterte, sumipsip at syempre pinagtanggol niya yung dapat ipagtanggol para lang maging bida siya. Yung magiging magiging kabayaran sa kanya yan, yung mga issue niyang kakatarantaduhan sa lugar nila at involved siya, maabswelto. O pikit mata na lang, wag nang talakayin, wag nang pananagutin. Diba? Oh, yun na nakikita ko dyan mga ka-eksena. Oh, ako naalala nyo mga ka-eksena, yung issue na pumutok at inuugnay sa kanya. Yung 6.7 billion flood control sa lugar ng Navotas pero baha pa rin. Diba? Yung 2021 to 2025 na bilyon ang pondo pero ang Navotas baha pa rin. 'Di ba? Tapos lumubog ang budget. Lubog na lubog pa rin sa Navotas pero ang budget nila ay 5 Ang dami ilang term ba yan sa Navotas at yung kanyang kamag-anak din. Oh. 5.3 billion. 'Di ba? Tapos yung mga alokasyon niyan mga ka-eksena sa distrito niya. 'Di ba? Yung mga ganon. Hindi naman normal na sa isang congressman yung mga ganong galawan, mga ka-eksena. Talagang basta marami mga ka-eksena doon sa mga tawag dito. Kung naalala nyo, meron sa Navotas nung galunggong issue mga ka-eksena. Basta may nakapag na yan sa akin about sa galunggong issue. Yan. Tapos meron pang huli mga ka-eksena ako napanood. Yung parang dam site ba to o dam site ng Navotas. May nasusunog na perwisyo na daw. Ano kayang ginagawa ni Toby dun? No? Paano kayang ginawa nila ron? Diba mga ka-eksena? May construction din daw kamag-anak niyan. Nako. Oh. Diba? Ito kaya si Toby Chanko, pahingin kaya natin. Hindi, wala naman nagsasampa ng kaso dito Diba? Oh. At ito ang tatak ni Toby Chanko mga ka-eksena sa mga pagdating sa politics ba. Kilala si Toby Chanko ngayon na maingay sa national issue. Lalo na kung halimbawang magbe-benefit siya. Pero kapag mga ka-eksena, ang problema ay sa lugar niya, sa sarili niya, tahimik siya. Pinopromote niya noon, corruption. Pero sa distrito niya, ang laki at laganap ang korupsyon, tahimik siya. Nasaan ba yung tubo? Diba? Ang tanong totoo, Chanko. Anong Chanko? Anong Chanko? Hoy. Ano daw? Ang tanong,
Ang tanong, totoo, kabtiyangko, tang mo. Ano? Ayusin mo naman. 3 years na atang naghahari sa Nabotas. Bata pa ako, pero dito sa Malabon, hawak din nila ang mga isdaan. Yun nga yung sa issue ng ano nun. May nagsabi dyan dati sa comment section sa galunggong issue ng pamilya ni Tiangco ay major importer. Tapos, siya nasa fishery committee. Nasaan ba yung tubo? Ang galing-galing talaga. Ang galing-galing talaga netong mokong. Tapos meron pa nangyaring issue mga ka-eksena. Ito lang, bago-bago din to yung mga reports ng smuggle diesel. At saka, yung mga smuggle, syempre, o patuloy na drug operation. Nasaan ba yung tubo? Kung ako to, bago ako mag-ingay at magpiling savior, magpiling bida sa kampo ng iba, tignan mo muna yung sarili mong bakura, no? Tignan mo muna yung pagmumukha mo. Wala ba akong ninakaw? Wala ba akong niloko? Wala ba akong nagawang conflict of interest? Malinis at maayos ba ang distrito ko? Ligtas ba at kaaya-aya ang distrito ko? Bago ka mag-Poncio Pilato, kineme-eming hindot kang animal ka. 'Di ba? Hayop, ang lupit no? Yan, container ng frozen galunggong, business Tiangco yan. Trending yan noon. So mga ka-eksena, kanino kayo mas naniniwala? Tatanungin ko kayo, saan kayo mas naniniwala? Sa 18 Marines o kay Ramil Madriaga? Hindi, sama natin. Saan kayo naniniwala? Kay Toby Tiangco at 18 Marines o kay Ramil Madriaga? O, comment nyo. O, comment. 1, 2, 3. Kay Caramel daw. O, kita nyo na mga ka-eksena. Kaya hindi tayo panipaniwala yan Sa'yo lang ako naniniwala. Yan ang gusto ko. Bolera. Bolera ka. Kakaloka. Halika na. Punta naman tayo dito sa ating susunod na topic. Mga ka-eksena, type action. Let's start. Direct live po ba to? Yes, madam! Asa na ba yun? Wala. Wait, nawawala yung sinave ko. Wait lang tignan ko lang. Asa na ba yun? Dito. Asa na ba yun? Wait lang, may nakita na ako Sino ba yun? May nag-send sa akin ng kay Basti Ito. Yan. Wait lang Lagyan natin dito. Yan. Di may sinend na ako Asa na yun? Wala. Meron na ako dito Wait lang. Saan ba nilagay yun? Wait lang
Sinend ko na yun dito eh. Asan ka na? Yan. Ito, to. Okay. Ito, nandito pala siya. Sorry. Sorry po sa post ng bagong... Ay, ba't mali? Wait lang Patong keyboard ko masyadong excited pag nagta-type, nagdo-double. Yan. O, yung hindi pa nagla-like dyan. Kanina pa, ang dami hindi nagla-like, So, puntahan natin mga ka-eksena, yung Baste Duterte. Hinamon ng suntukan. Yan na. Si Baste Madriaga. Si Baste Duterte na hinamon si Ramil Madriaga. Nasaan ba yung tubo? Ano ba yan? Lasing ka ba, Derek? Naantok pa yata ako, So, dito, mga ka-eksena, yan, meron ding sulat kasing kumakalat sa social media patungkol sa sulat na sagot ni Caramil. Wait lang, Saan ba yun? Wait lang. Wait. Baka hindi itong lumabas. Saan ba yun? Okay. Yan. Pakita ko lang, Yan, galing to sa page natin. Yan. Live po ito, hindi po ito replay. Kaya po ganito tayo. On the spot. Yan. So, mga ka-eksena, eto na nga. Pinalagaan ni self-confessed bagman Ramil Madriaga si Davao City Mayor Barbie Duterte. Nasaan ba yung tubo? Wait lang. May nag-send sa akin si Barbie Lat Ay, wala. Mamaya na nga. Okay. So, syempre, ang mayor ng Davao, ang hilig niya maghamon. Pag pinatulan ng hamon, nagtatago. Kaya nga, mamaya sabihin ko sa iyo kung anong dahilan kung bakit naghamon si Barbie. So, mga ka-eksena, ito yan. So, hinamon ni Baste Duterte si Ramil Madriaga kasi dahil dun sa sinabi ni Ramil Madriaga na ayon daw sa tatay nilang karton, ang tawag ni matandang Fentanyl kay Pulong ay baliw. At bading naman kay Baste. Nasaan ba yung tubo? O Barbie. Kaya mga ka-eksena, nagalit itong si Barbie. At hinamon niya ng suntukan si Caramil, mga ka-eksena. Kaya lang, syempre, matanda na yun, di ba? Matanda na. Pero may sulat kasi, To, wait lang ulitin ko nga. Labas ko lang ulit. Punta ako sa, ito. Salamat sa pag-send, Yan. Not now. Ito, babasahin ko sa inyo. Ito yung sulat na kumakalat sa social media. Sulat ni Caramil. Mayor Baste. Yan. I'm so honored to be challenged by a former presidential Barbie daughter. Okay, mali pala. Ito, I'm so honored to be challenged by a former presidential daughter a fist fight. Ano yung fist fight yan? Suntukan daw. Yan. Sir, I am now deprived of my liberty. Siyempre, nakakulong, di ba? Hindi naman siya masusunod pag sinabi niya. So, nakakulong I'm a PDL
I am helpless and I am already 58 years old. Ilan taon na ba si Barbie? Nasaan ba yung tubo? Ang tanda na nun Baste, si Tore, ilan taon na si Tore? Tapos si Barbie, ilan taon na si Barbie? I-comment nyo nga, ilan taon na si General Tore? Ilan taon na si Barbie? Yung dalawa. Tuloy natin. 58 years old. Please, Please try to challenge someone of your age and height. Nevertheless, out of my respect to you, I will accept your challenge. Sinabi dito ni Caramel, matanda na siya, helpless. Pero ganun pa man, si Tore 55. Sabi ni Caramel, ganun pa man, sige, tinatanggap ko ang hamon nyo o hamon mo. Sabi niya dito I will accept your challenge. Yan. I will be given grace. Grace ba to? To be di ko alam kung ano to. Hindi ko maintindihan Noted of the case I am facing now. Siguro papaalam muna papaalam muna syempre. I am it's an honor to exchange blows with you. With ang hirap na basahin ng ni sulat ni Caramel, parang doktor. Ang hirap basahin Si Tore 56, Baste 13 na mo, baklan to. Hoy bakla! Nasaan ba yung tubo? Ikaw direct, kung ikaw hamunin, sige, okay lang, kahit meron tayong split disc, hindi masakit likod natin, sige, laban ako. Ilang taon ka na ba? 40. Kahit na, pwede pa yan, sige. Kasi alam mo to, sobrang to ni Basti bastos talaga tong baklan to Nasaan ba yung tubo? Alam nyo, kaya ganyan si Baste na nagtatapang-tapangan, naghahamon-hamon. Alam nyo kung bakit, yung sinasabi kong dahilan. Ito yan. Alam niya naman kasi na nakakulong si Madriaga. 'Di ba? So, mahihirapan na pagbigyan yung request niya. Mahihirapan. Halimbawa, sabihin na natin, bata si Madriaga, 30 plus din. Tapos sabihin niya, gusto ko lumaban ng suntukan. Hindi ganun kadali para pagbigyan yung request ni Baste at ni Madriaga dahil nakakulong nga Hindi pwede yun depende na lang kung papayagan ng korte yan. Kaya matapang si Baste, alam niya yan. Alam niyang hindi yan papayagan. Ngayon, yari ka Baste pagka nagkaroon ng way at pinayagan yan. Nasaan ba yung tubo? Saan ka na naman tatakbong bansa? Nagigets nyo na. Ganun yang kasimple. Malamang, may nagsabi dyan, sige hamunin mo. Para sabihin, di ka Barbie. Bakit? Bakit pa kasi hamunin ko? Pwede namang ngayaan na lang natin. Tangin mo mga, Duterte tayo, matapang tayo Di ba? Alam ba, sabi ni Pulong, kunyari lang. Kuya naman kasi, yung skin ko, pag suntukan, tsaka yung face ko. Ina mo, headbutting kita, gusto mo saksakin kita? Paano gagawin, kuya? Huwag ka mag-alala, nakakulong yan, hindi yan pagbibigyan, hamunin mo. Sure ka ba dyan, kuya? Baka mamaya yung beauty ko, Diba? Sigurado yan mga ka-eksena, alam nila yan, di sila pagbibigyan. Kasi nga nakakulong, kumpara mo dun kay Tore. Diba? Si Tore kasi dahil syempre, siya naman ay malaya. Diba? Kahit sabi mong official siya, that time. Bilang mapagbigyan yung kanyang hamon ni Baste, at syempre para itayo yung PNP, dignidad ng PNP, diba? Para i-representa ni General Tore. Kaya walang kaso, pinayagan at payag, 'di ba? Pati DILG pumayag Pero sa sa sitwasyon na to malabo.
unang-una, kapakanan ni Caramil bilang isang witness. Siyempre, yung mga Makabayan Black at yung ibang mga nag-file ng impeachment na consider nilang testigo na rin si Madriaga, 'di ba? Hindi nila hayaang malagay sa sa alanganin. Paano kapag pagsuntukan, masuntok halimbawa si Caramil o sa bunutan, malagas yung ulo, yung scalp. 'Di ba? Kawawa si Caramil. Pero di ko minamalit si Caramil, although maliit siya. Hindi natin alam kung malay mo pala matikas pala may pagsuntukan kahit matanda na, 'di ba? Kaya lang matapang yung si Baste, ganun ng sitwasyon. Malabo. Kahit sabihin pa ni Caramil na, sige, pumapayag ako, sige, suntukan tayo, pumunta ka dito. Sa tingin nyo, pupunta si Baste? Bakla yun eh. Nasaan ba yung tubo? Diba? Wag na, mahirap doon, baka mas sniper pa. Kaya nga, hindi yan, kaya yung tapang ni Baste, peki yan. Hamunin mo yung iba na suntukan, malaman namin kung nakita nga natin, di ba, nag-shadow boxing si Baste, parang tanga lang. Parang bonjing manuntok. Nasaan ba yung tubo? Oh my God, Diba? Edric, ang dami niyan tato. Hindi lahat ng may tato matapang. Hindi lahat ng tato magaling manuntok. Yung ibang may tato, nagpapanggap lang na matigas para masabi na siga o lalaki. Bakit? Kasi yung tatay niya galit sa bakla. Ganun. Nasaan ba yung tubo? Diba? Aray, Becky. Sensya naman. Ito naman. Si Basti pinag-uusapan natin. Mukhang matalino si Caramil. Mas maayos pa ang English kesa kay Sarah. Oo. Diba? Isang barbilat muna. Paano yan? Kantahan nyo na lang ako. Wala kasi yung tugtog kong barbilat eh. Barbilat, barbilat, Barbie, Barbie, barbilat, barbilat, Barbie, Barbie, barbilat, barbilat, Barbie, barbilat. Ako, marami akong tato. Hindi ibig sabihin tarantado ko. Hindi ibig sabihin mamatay tao ako, siga ako, o matapang ako. Try nyo. Nasaan ba yung tubo? Di ba? Hindi mo naman kailangan kasi maghamon para mapatunayan mo lang matapang ka. Hindi mo naman kailangan din pakita marami kang tato para masabing matapang ka. Ba't ka may tato, Derek? Hindi naman yun ang dahilan ko bakit ako nagpatato eh. Kasi idol ko yung mga Japanese character din eh. Yan. Kaya meron akong ganyan. Nakakamiss yung barbilat dance move mo. Hanapin ko. Nasaan ba yung tubo? So yun mga kaiksena, ang nakikita kong mas kapanipaniwalang dahilan kung bakit naghamon si Baste Duterte. Ba't hindi niya hamunin? Si Remulla hamunin niya. Hoy take note mga kaiksena. Dahil doon, tinawag ni Remulyang supot. Nasaan ba yung tubo? Oo mga bakla. Lipat na tayo Tinawag ni Remulla na supot si Baste. Ito, papakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, fake news Wait lang Asa na ba yun? Oo nga. Ano daw? Pantakip lang ng peklat. Hindi naman. Sa iba siguro. Pero ito. Ito. Walang fake news mga kaiksena. Tinawag na supot. Hindi patuli. Duwag. Barbie. Ito na. Naniniwala. Ito, lakas naman ito. Ito. Pakita ko sa inyo Po ako na wala naman talagang dapat dami nabubuli sa eskwelahan tungkol sa pagiging uncircumcised. Yeah. No, kung tutusin, wala naman po yung hindi mo po yan krimen. Okay, so parang may mga health remedy naman dyan at saka about hygiene naman po yung issue dyan. Hindi dahil sa duwag ka or something. Dito lang kasi sa atin, kantsaw yan Yes.
So sinasabi na po namin to kasi baka mamaya sabihin nakikibully kami doon sa mga tao na nasasabihan ng ganito. Pero mga politiko sila kailangan namin ibalita ito. Mga kapatid, tinawag nga po. Sa Europang ganyan ha. Oo, sa totoo lang ano po. At saka parang basta. Ang dami na iniisip ng mga nanonood. Ano ba yung pinag-uusapan nila? Ito na. Eto na. Dahil tinawag nga po kasi na support or uncircumcised the Interior and Local Government Secretary. Wala ka pala, Baste. Supot ka pala eh. Nasaan ba yung tubo? Supot ka pala, Baste. Oh, it's still within the bounds of its rights. I wouldn't put too much weight on the words of Baste. Supot naman yan eh. Nasaan ba yung tubo? Wayop talaga oh. Grabe ka na, Baste oh. Alam mo, Baste, ganito lang yan eh. Minsan, hindi pala minsan, ganito lang yan, Baste. Alam mo ba, na ito sa totoong buhay masarap sa pakiramdam ang tinatawag na malaya. Palayain mo na ang sarili mo. Walang problema na lumantad ka na. Nasaan ba yung tubo? Walang mali sa pagiging bakla. Ang mali ay yung hindi mo ilabas ang katotohanan. 'Di ba? Kung kailangan mo ng Hungarian na sausage. Nasaan ba yung tubo? Marami naman dyan kaya siguro palagi nasa dahig si Baste. Mahilig siguro talaga sa sausage. Nasaan ba yung tubo? O yan Baste, ito hamunin mo si John Vic. Ikaw direct, sa tingin mo sino mananalo? Hindi mo na, maglaban muna sila. Dito Baste, panawagan ko sa'yo, lumantad ka na. Alam mo, mahirap pag-pretend. Kasi hindi mo magawa yung ginagawa mo, hindi ka makabuking ng maayos, di ba? Hindi ka makapag-wig. Nasaan ba yung tubo? Hindi mo ma-stretch ang pek-pek. Nasaan ba yung tubo? Hindi mo ma-stretch ang pek-pek ng sobra. Kasi 'di ba, kailangan mo maging brusko. 'Di ba? 'Di ba mga ka-eksena? Syempre pag ang lalaki titingin niya ng, "Oy, para yung kuko mo madumi oh." Oo nga eh. Hindi naman pre. Malinis pa yung kuko. Naglinis lang ako kahapon. Kung Becky ka, "Hoy, bakla, yung kuko mo ang dumi." Ay, ang dumi naman. Nakakainis naman. Grabe. Kakapalinis ko lang last time eh. Feeling ko maganda kulay red. Ibig sabihin, hindi mo na i-stretch yung tunay na sarili mo. Halimbawa, direct yung siko mo may dumi. Saan? Wala naman eh. Wala. Pero kung nagladlad ka na, direct yung siko mo may dumi. Ay, saan? Hindi ko makita. Ay, saan turo mo? Nasaan ba yung tubo? Diba? Barbie. Baste, ladlad na. Aray natin. John Vic Remulla, si Davao City Mayor Baste Duterte. Ang dadag po ni Remulla, karapatan naman ni Mayor Baste na ipahayag ang kanyang nararamdaman, pero tingin po niya hindi raw dapat bigyang masyado ng pansin ang mga sinasabi ng alkalde. Matatanda ang sinabi ni Mayor Baste na ulo ng Pangulo ang kanila pong kailangan kaugnay ng mga isyu ng nakawan at korupsyon sa bansa. Samantala, bumisita naman po kanina. Hanggang dyan na lang muna. So malinaw mga ka-eksena na ang inyong ang idol nilang si Baste ay tinawag na supot. Okay? Halika na mga ka-eksena, type action. Ay, nako. Okay. Ngayon mga ka-eksena, idagdag naman natin tong issue nung kay Sara na mga ka-eksena Ano meron?
Kasi may issue mga ka-eksena doon sa painting daw eh. Sa painting na sinasabi ni Caramil. Ano ba talaga yung totoo dyan? Ano ba? Gusto naming malaman. So, sabi dito, ng kampo ni Caramil, inutos talaga ni Sara Duterte na magpagawa ng obrang katulad nung nasa painting. Anong painting? Yan. Nasaan ba yung tubo? So, yung mga DDS ngayon, ang daming pinakalat, ang daming kung ano-ano nang sinabi, ang dami-dami. Pakinggan natin to. Sa gitna ng pagbutas sa kredibilidad ni Ramil Madriaga dahil sa isang painting na sinabi niyang galing sa kanya pero regalo pala ng isang artist, sinabi ng abogado niyang nangyayari talaga ang anyay honest mistakes. Pero giit niya, inutusan talaga ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kliyente na magpagawa ng obra na inspired ng orihinal. Nakatutok si Ian Cruz. Tandaan po natin, iba yung inspired. Iba yung inspired sa original. Inspired, pinaggayahan lang. 'Di ba? Na-inspired ka dun sa style. Halimbawa, ako, inspired kayo sa akin. Pati yung sombrero ko, nagsusombrero na kayo ng ganito. Yung mga ganyan, tapos yung boses ko, ginagaya nyo, na-inspired kayo, ina-idolize nyo ako ganyan. Magkaiba yun sa original, Kasunod ng pag-alma ng Davao-based artist na si Tanya Gaisano Lee sa sinabi ni Ramil Madriaga na siyang nagregalo ng painting na ito kay Vice President Sara Duterte, binubutasan ngayon ng kampo ng bise ang kredibilidad ni Madriaga. Ayon sa abogado ng bise na si Attorney Paulo Panelo Jr., final na daw ba ang kwento ni Madriaga dahil kapag nahuhuli raw ito sa kasinungalingan, nagbabago raw ang kwento nito. Ba't hindi mo tanongin si Sara? Ang kontrobersyal na painting ang makikita sa likod ni Vice President Duterte sa screenshot na prinisinta ni Madriaga sa House Justice Committee hearing. Ito rin ang painting na makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Ang sabi ni Lee, siya at hindi si Madriaga ang nagregalo nito sa vice-presidente na ipinost din ni Duterte sa kanyang social media account noong 2021 din. Ang sagot ng kampo ni Madriaga, yung memories natin hindi perfect yan. Sometimes there are honest mistakes not made in good faith. Ang akala mo, just like you, no? Meron kang suot na polo ngayon, I can see, yung regalo ko last month, di ba? Kasi kakulay, ka-design, then you can correct me, attorney, hindi mo to regalo, binili ko to sa iba. Pero ang git nila, meron talagang pinagawang painting si Madriaga sa utos daw ni Vice President Duterte. This is according to Ramil, no? VP Sara gave him a picture at ang sabi Ramil, gayahin nyo, paggawa mo, make this as an inspiration. Kasi nabanggit ni Ramil na meron siyang scholar sa Laguna na marunong magpinta. So, para mo nang sinabi, ang sinabi is that make this an inspiration, pinagaya ni Ramil sa scholar niya per instruction ni VP Sara. That's why nung makita niya sa likod, alam niya, yan yung pinagawa ni VP Sara na nandoon sa likod niya. Pinakita ni Palad ang mga larawang ito. Diba? Minsan kasi talaga mga ka-eksena, kapag hindi mo inintindi ng maayos yung sinasabi, talaga matatangay ka na kagad sa unang pasabog ng mga DD shit. Makikita sa picture mga ka-eksena, itong picture na ito, o painting na ito, yung buhok niya, nahawig kanino? Kaninong buhok nahawig yan? Sige. Kung saan makikita si Madriaga na hawak ang painting na kanyang tinutukoy. Kung paghahambingin, bagamat ibang itsura, may pagkakahalintulad ito sa painting na nasa screenshot. Parang yung mga nauusong mga sombrero ngayon ng mga content creator, lalo na yung sino ba yun, yung pangit. Yung pangit, 'di ba? Yung yung kay sino ba to? Yung Pio, 'di ba? Puro sombrero niya, puro inspired daw. Halata namang ginaya niya. 'Di ba? Ginaya. At sa painting na likha ni Lee. Ang sinasabi namin, Ramil was just telling yung based on recollection niya on a screenshot photo based 2021, 2022 prior to election,
And as proof na meron siyang pinagawang painting ng ganun, we should photo na may hawak siya ng ganun, similar. Oh, so malinaw tayo doon, mga ka-eksena. Diba? We would not know kung yun na yung nasa likod ng BP Sara yung genuine, or yung pinagawa ni Ramil na kinuha ni BP Sara nasa ibang bahay. We would not know. Unless magsalita si BP Sara. May larawan. Siyempre, hindi na magsasalita si Sara Duterte na sinabit ko yun doon. Baka nga dinispose na nila yun eh. Tama, mali. Kung sakali man, mga ka-eksena, na yung, hindi pala, yung totoo naman yung sinasabi ni Caramel, may ganun siya eh, na pinagawa. At kung halimbawa na kay Sara yun, sa tingin nyo kaya, nandun pa yun? Sa issue na pumutok ng painting, nandun pa, malamang wala na, malamang sinira na, malamang tinapo na. Oh, eto pa isa oh. Kinuha ni BP Sara nasa ibang bahay, we would not know. Unless magsalita si BP Sara. May larawan ng isa pang painting na pinadala si Palad. Hawak naman ng artist mula sa Laguna na scholar ni Madriaga. Ang bersyon naman ng painting na ito, may mukha naman ni Duterte. Tanungin natin si BP Sara dyan, kaso hindi yung nag-appear eh. Basta sabi, lagyan ng mukha. Kaya yung isang picture, yung pangatlo na yung painting, ganun-ganun ang design. If mapupuna mo yung lumabas na photo, mas mapula yung manggas, mas berde yung damit, kasi ang sabi ni Ramil, gawing mas mapula o reflective for BBM, color red, tapos yung isa mas green para kay Sara. Sa kabuuan, 3 paintings daw ang nilikha ng scholar ni Madriaga, 2 walang muka at 1 may muka. Sinusubukan pa ng GMA. Diba? Tanongin nyo, magsasalita si Sara dyan? Aamin yun? Hindi. Diba? Sa Kabas, maraming salamat Wow, narcissistic si Sara kung gusto niyang ng sarili niyang version ng painting. Oh. Ano to? Good evening, direct dinner ka na? Hindi pa. Mamaya pa. Hindi pa napagluto. Nakagising lang namin tanghali alauna mga alas ganyan. Tuloy natin. News sa makuha ang panig ni Duterte ukol dito. Hindi na yan magsasalita. Magsasalita yan mga ka-eksena. Pero syempre, hindi dun sa hearing. Magsasalita yan, pwedeng magpapa-interview, pwedeng maglalabas ng statement, at syempre, sasoplakin niya yun. Gagawa, ayan pa ba? Tuso yung hindot na si Sara eh. Diba? Liga mga ka-eksena, type action. Punta tayo sa isa pa. Yung mga hindi pa nakakapag-like dyan, huwag kalimutan mag-like. Let's go sa go. Ngayon, ano meron direct? Wait lang Punta naman tayo. Wait ba? Ano oras na ba? 7:49. Parang dito na lang kaya. Wait lang Wait lang. Punta tayo sa... Yan, dito. Wait lang. Yan. Okay? So mga ka-eksena, punta na ngayon tayo dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Na talaga namang napakaabala ng clone na to. Anong clone? Clone daw, sabi ng mga bobong didishit eh. Paano naging clone? So mga ka-eksena, ngayong araw po ngayong araw na to ay bumisita yung ating presidente dito sa La Trinidad Vegetable Training Post and the Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Yan. Nako. Ano meron dyan? Punta natin. Sige. Pasok, Mr. President. Ano daw? Sayang dari kung pwede lang sana ipalalamob. Kakaluto ko lang ng sinig. Pwede naman yan. Nasaan ba yung tubo? Pagdating dito, adobo na yan. Charot. Ito. Salamat po game. Ang sarap ng sayote Grabe
Mr. President, may regalo ako sa iyo. Ay, walang tao. Di ba mga kaiksena? Idadagdag ko lang at lalagay ko sa isip nyo mga kaiksena na ang presidente po pagka yan ay pumupunta sa isang lugar, bumibisita o may event, bukod sa security dala-dala niya mga kaiksena, kasama doon at protocol doon, na sinasabihan yung mga tao na pag dumating yung presidente, wag ho kayong tatakbo kasi security ng Pangulo, hindi tatakbo susugurin mo unless lang na sinabihan na kayo, kumbaga inallowed yung pwedeng lumapit. Pero kung yung halimbawa nandiyan yung presidente, try mo tumakbo, salubungin niyo yung president, bigla mong yakapin ng hindi namamalaya niya ng PCG. Sigurado. Ay, PSG pala. PCG. Coast Guard yun. Kasi yun ang lagi nilang kiniklaim eh. Nakikita naman natin na ang Pangulo, pagka sa lugar na allowed yung mga kababayan nating lumapit, talagang lalapitan yan. Pero kung sabihin na wag lumapit, hindi kayo papayagan basta-basta makalapit yan eh. Di ba? Ang filibustera, maraming salamat po. Yung magandang dumating po sa asosasyon namin, yung parking area po namin na building. Yun po yung malaking tulong na hindi po namin na malilimutan sa tulong ng government po. Galing po sa Department of Agriculture, ma'am. So maliwanag mga kaiksena na meron pong tulong na ibinibigay dito ang gobyerno. Ayan kakasabi lang, ang DA. Namin yung itong intervention na yun, mas malaki yung kita namin, mas madali yung trabaho namin, mas may matatapos kami sa isang araw. Pag hindi noon na wala kami matatapos sa isang araw. Kaya pag nakuha namin yung intervention na yun, mas malaki ang kita ng mga farmers. Biglang tumaas mga presyo ng fertilizers, mga abono, ganun. Kaya kung ikumpara mo sa presyo ngayon, manigative yung mga farmers kasi pag mawala yung nandun sa mountain na tubig, meron din manggagaling sa rivers. Kaya doon kami kumukuha. Kaya kailangan namin ng mga machineries. Pag ganitong parang El Nino na ngayon, wala na kaming makukuha sa bundok. Doon na lang kami sa baba kumukuha. Malaking tulong yan kasi paggagaya ng traktor, nung dati, kailangan mo ng 5 tao. Ngayon, maski 2 na lang ang magtrabaho, pwede na yun. Kasi mas madali. Ang malaking tulong yan kasi pagka bibili pa kami ulit, wala na naman kaming pambili. Kung yung maibigay ninyo sa amin, yun na lang pagkasyahin namin. Oo, sa pagtatrabaho, nalis yung mga gastos sa mga bayad sa mga tao na magtatrabaho kasi pag manual ang gagawin nila, mag-grab na lang, kailangan may 10. Pero ngayon, kailangan may 3 lang, pwede na. Sa kita rin, mas madadagdagan kasi mas malawak ang matatrabaho. Sa Department of Agriculture, maraming salamat sa inyo kasi lagi nyo kaming ginagabayan ng mga magsasaka. Kay mahal nating Pangulo, sana patuloy-tuloy, sana nagabayan ninyo yung mga farmer. Gaya nung... Stop ka lang, te. Papasalamat lang ako kay Faye. Faye, thank you, Faye. Salamat. Malaking tulong. Farmers ka din, direct? Oo. Mas malilisen yung expenses namin kasi at least, yung traktor, 2 tao lang yung gagawa. Nung wala pa yung traktor, maraming tao ang gagawa, marami ka pang sasahuran. Kaya at least ngayon na may traktor at saka yung seed storage, at least hindi lang nabubulok dyan sa gilid-gilid yung patatas namin. Paano ba meron dyan, direct? So mga kaiksena, nagbigay po ng tulong ang gobyerno, ang DA
ng kagaya ng sinatawag nilang cold storage at mga machinery kagaya ng traktora. Okay? Kaya sila nagpapasalamat. At least na-store siya at maganda yung tubo niya. Katulong sa kita at sa bagal ng trabaho kasi sa kita at least may maipon kami na kahit konti na pangsahod sana. Shoutout kay Tiger99. Sa mga kababayan natin na di pa nakasubscribe, please subscribe at support, pati Facebook page. Lahat, supportahan nyo. Pati bill ng Meralco, supportahan nyo. Lahat. Nasaan ba yung tubo? Pati yung kapitan nila, supportahan nyo. Pati mayor nila, supportahan nyo. Subscribe, support. Yan. Kay Tiger99 2.0. Game. Tuloy tayo. Magandang gabi. Pero nagagawa na ng traktor. 2 taon na ang gagawa. Nalilisen yung trabaho sa Department of Agriculture. Maraming salamat kasi at least natulungan nyo kami at hindi kayo nagsasawang sumusuporta sa amin na magsasaka. Sa mahal na Pangulo. Hindi, huwag kayo magpasalamat kay Presidente. Naiiya kami. Huwag nyo na, sinasaktan nyo kasi lagi naman yung mga DD shit pagka sinasabihan nyo ng pasalamat yung Presidente. Huwag yung pasalamatin yung Presidente. Tinatawag nyo pang mahal na Pangulo, lalo magagalit yung mga DDS niyan. Pero syempre, sa katotohanan, maraming salamat talaga, Mr. President. Biruin nyo yung mga tulong na yan ay tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi magmamaliw hanggat siya'y nakaupo sa Malacanang at walang pwedeng mag-agaw niyan. Kundi ako lang. Charot. Pangulo, maraming salamat at naisipan nyo ang programang ito at maraming tulong sa aming farmer. Kanyo? Diba? Ano ba naman itong binigay nyo, Mr. President? Napaka-kaunti naman yan. Nakikita nyo, meron pang meron pa nung mga makinang may mga lambat pa yata ito. Pelter, ang dami Nakakayaya Dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel ay hindi na binababa ang mga gulay na galing dito sa mountain province, dito sa mga mountainous areas. Kaya tinignan natin, hinanapan natin ng paraan. Kaya unang-una, binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee sa para sa mga truck na bumababa. Patuloy naman ang ating mga initiative kung meron pa. Kaya mabuti nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nilang kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Ano yan? Alam nyo ba mga kaiksena, bumili ito pa, bukod sa tulong ng gobyerno, mga kaiksena, bumili pa ang tawag dito, si PBBM ng 2 toneladang gulay sa Benguet. Para saan yan, Direk? Ito, Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nangamusta sa lagay ng mga magsasaka sa trading post sa La Trinidad, Benguet. Para sa update, magbabalita si Mon Gualvez. Mon? Yes, Cheryl, personal na kinumusta nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung sitwasyon dito sa La Trinidad, Benguet kasunod ng mga napabalitang oversupply ng mga ani sa lugar. Bakit walang pumuntang dyan? Di ba pagka may pumupunta yung presidente sa isang lugar, di ba?
yung opisyalis dyan o yung lokal dyan, pumupunta dyan, no? Wala makitang ano dyan. Hindi, nagtatanong lang naman ako kasi yun ang alam ko eh. Kapag ang presidente nagpunta halimbawa sa Sarangani, yung ano ng Sarangani, mayor, ganyan, gobernur, lumalabas. Wala yata yung ano doon, ano? Kasama niya nag-ikot sa La Trinidad Trading Post at Benguet Agri-Pinoy Trading Center si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Bumili si PBBM ng mahigit 20 toneladang agri-products na pinuno pa nga ang 7 bus. Nakatakda raw itong ipamigay sa mga apektadong mamamayan sa Metro Manila, pati na rin sa BJMP, ospital at sa walang gutom centers ng DSWD. Unahan na natin yung mga DD shit ha. Yung ipinamili po ni Pangulong Bongbong Marcos na mga gulay ay dadalhin saan daw? Ulitin natin, sa mga tatanga-tangan DDS. Na pinuno pa nga ang 7 bus. Nakatakda raw itong ipamigay sa mga apektadong mamamayan sa Metro Manila, pati na rin sa BJMP, ospital at sa walang gutom centers ng DSWD. Maliwanag. Ha? Mamimigay din ng libreng seeds at fertilizer ang gobyerno sa mga apektadong magsasaka para mas mapababa raw yung puhunan sa susunod nilang pagtatanim. Sinabi rin mismo ng Pangulo na may fuel subsidy na ilalaan para sa mga truck driver o 10 pisong diskwento sa kada litro ng ikakarga nilang diesel. Nauna nang inanunsyo ng pamahalaan na libre ang magiging toll fee para sa mga truck na may dalang agricultural products. Tingnan nyo, no? Ang daming tulong na ginagawa pero yung iba ungrateful. Pero yung iba, hindi nila nauunawaan at hindi nila talaga tinatanggap sa sarili nila yung ginagawang tulong. 'Di ba? Kitang-kita natin, biruin nyo toll fee, fuel subsidy, mga makinarya, libreng fertilizer, pataba, libreng seeds o binhi. 'Di ba? Tapos kayo, wala kayong alam kung hindi. Fake news, no? Inaasang makakatipid dito ng 1 hanggang 3,000 piso depende sa klase ng truck. Habang isasama rin daw sa tupad program ang ilang magsasaka at mga tsuper. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee sa para sa mga truck na bumababa, kailangan magbayad for a short time hanggat matapos itong problema natin sa pagtaas ng presyo ng langis. Kasunod nito, inaprubahan na rin ng Pangulo ang hinihiling na magtayo ng processing center ng mga gulay sa lugar para magkaroon daw ng dehydrator at freezing plant na magagamit naman sakaling dumami uli ang ani. Bubuhayin uli ang isang cold storage plant sa lugar at magtatayo rin ng bago. Narito muli ang pahayag ng Pangulo. Kita nyo yun, mga kaiksena? Kita nyo yung ginagawa ng presidente? Di ba? Talagang pagka natapos na si Pangulo, may iwan sa inyong alaala na talagang tinulungan kayo at hindi kayo nalimutan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan nyo, hindi lang naman po Benguet ang lugar sa Pilipinas, ha? Ang dami niyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito yung aming tulong para naman, unang-una, matiyak ang ating food supply. Pangalawa, matiyak na hindi masyadong mabigat ang nararamdaman ng ating mga farmer, ng ating mga producer, ng ating mga wholesaler para hindi tayo magka-problema doon sa presyo ng pagkain at saka sa supply ng pagkain. Cheryl, saglit din na kinumusta ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga nagtitinda dito sa lugar at mabilis din namang umalis. At hindi na rin siya nagpaunlak pa ng panayam sa media at wala na rin iba pang mga ibinigay na pahayag hinggil sa iba pang issue ng bansa. Cheryl. Siyempre, may pupuntahan pang iba eh. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mismo si Pangulong Diba? May pupuntahan pa iba. Pindot ko tuloy. So yun, mga kaiksena, yan. At yan muna ang ating live stream sa araw na ito. At medyo kumikirot kasi talaga yung ulo ko. Di ko alam kung bakit.
Basta, yung mata ko kanina, parang ano yun, dito. Tapos kumikirot yung ulo ko. Kaya gusto ko pa sana pag sumisigaw ako, sumasakit Pag tumataas yung boses ko, pagka yung hoy! Yung mga ganyan. Tumasakit. So mga ka-eksena, puputulin ko muna ang ating live stream ha. At babawi na lang tayo sa susunod. Pero wag niyong kalimutang mag-follow sa Facebook page ko. Kasi mas dadalasan ko doon mag-upload at tatry natin gumawa ng mga reels na ako. Okay? So, ngayon pa lang, maging active kayo sa Facebook page ko para makikita nyo. Okay? So, mga ka-eksena, sa lahat ng ating live viewers, sa lahat ng ating members, mga grupo, at mga moderators, at syempre, Spice Girls, maraming salamat po sa inyo magsalamin ka direct. Hindi ko alam nga masakit yung ganto ko. Dito sa part na to. Tapos dito. Masakit, di ko alam nerve pain po yan. Maraming salamat mga ka-eksena. Bigla lang talaga. Gusto ko pa, meron pa sana tayong kasunod. Kaya lang, masakit yung ko. Kaya iyan ko muna. Kakat ko na muna ha. Maraming salamat mga ka-eksena. Mag-iingat po kayo. God bless and see you again sa susunod nating live stream. Maraming salamat po. Ingat and happy weekend everyone. Ladies. Yeah. Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Yan. Bisero siya, di ko nakikita. Okay, habang bayan naghihintay ng aksyon. Siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salita'y iskripto. Pera output, wala, presko lang ang meron. Hindi pawis ang puhunan, kundi exposure. Mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bise sa biyahe, hindi sa opisina. Trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos. Naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero PR mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya'y timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo. Sa tama at mali, pareho lang ang tunog. Basta spotlight andyan, tuloy ang ikot. Hindi lahat ng nakikita ay may puso. Hindi lahat ng babae leader, minsan uso.